ibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating katawan, sa ating kalusugan at mga dapat tandaan para mas maging healthy po tayo or mawala yung ating mga nararamdamang sakit-sakit sa katawan. Kasama niyo po sa isang oras sa discussion, ako nga po Cheska San Diego Bobadilla at ngayon privilege tayo na makasama ang ating medical doctor. Siya po ang chairman ng Public Health Unit at siya po ay nasa Ospital ng Maynila. Maraming pinagkakaabalahan si Doc doon, maraming kabisihan. At bukod doon, siya po ay isang celebrity doctor. Ang doktor ng bayan, ang artistang doktor. Kasama natin si Dr. Ray Salinel Jr. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Chess. Nice to be back. Oo. At si Doc, madalas nyo rin namang nakikita ito sa mga teleserye. Doktor pa rin siya talaga doon. At sa totoong buhay, talagang doktor si Dr. Ray Salinel Jr. So, Doc, may mga ganong appearance ka, di ba? Oo, kalalabas ko lang sa Totoy Bato ng TV5. Oo. At previously, marami na si Doc Marami na na, sobra. teleserye, pelikula. Pero sa totoong buhay, ikaw talaga yung nagsisave ng buhay, Doc. Oo, side hustle ko lang po yun. Oo. Doc, ikaw ay infectious disease specialist. Okay. Tayo ay pinalad po na right after my training ng diplomate and fellowship, diplomate and ng fellow ng Philippine Academy of Family Physician. Family physician po tayo. Okay? And then after that, naging chief president tayo 1997. 1998, lumipat ako ng San Lazaro Hospital. Okay, para magpakadalubhasa sa infectious diseases. Okay. So pag sinabi niyo po infectious diseases, talaga naman po lahat na po TB, dengue, malaria, pneumonia, hepatitis, Ibig yung mga lahat na. nakakahawa. Mga nakakahawang sakit po, Okay. mga infeksyon sa balat, whatever. Yan po. And then, nung malapit na akong gumraduate ng infectious disease, sinuwari tayo makakuha ng fellowship grant ng training for diabetes education. Ayan, sa UERM naman yan. Kaya Institute nagkaroon ka for ng Studies on Diabetes Foundation. immersion at practice din sa mga diabetic. Oo. Kasi sabi ko sarili ko, para ang gandang combination kasi nung diabetes saka infectious Totoo, Doc. disease. Oo. Kaya naman, 2001 ako nakapagtapos ng diabetes. 2000 ako gumraduate ng infectious. 2001 ako ng diabetes education. Then right after that, private practice na tayo. And then, medyo 2004-2005, medyo sinuwerte tayo makapasok sa radio broadcasting. Doon na nag-umpisa. Parang ang bilis, bumulusok bigla after nakita ko ng mga may-ari ng mga kung ano mga ano diyan. Pwede ba namin Yung mga brands, oo. Pwede ka ba naming invite? Pwede ka ba namin maging ambassador? Pwede ka ba namin maging consultant? Yung mga ganon tipo. So, dire-diretso na 'yon hanggang sa ngayon. Laglaylo lang ako nung pandemya. Oo. Oo, at the same time, syempre, nagsara din kasi yung ABS-CBN. Oo, tayo magkakasama po tayo sa, syempre, Salamat Doc, Magandang Buhay, Umagang Kay Ganda, yung mga ganon. And then, sinuwerte tayo, yung ating pong gwapong Yorme, nagulat ako, binigyan ako Aguinaldo,
na-promote ako na medical specialist 2 sa bagong ospital ng Maynila. At tuloy-tuloy na, Doc, no? Diretso na. Parang Nabigyan ka ng dumami mga na yung mga expectations, responsibilities, dire-diretso na tayo. mas mataas na responsibilidad. Pero hindi pa rin nakakalimutan ni Doc na paalalahanan yung ating mga viewers and listeners Oo. on air at saka yung mga online din Oo, ngayon. when I said na the radio broadcasting, sinuwerte po ako. Ako na po siguro pinakamaswerte po nakasama ko si Tia Deli. Dito. Correct. Dito oo. sa DZRH. Yung mga maagang Yeah. genre nang nag-umpisa sa radio broadcast. Ngayon kasi, Doc, di ba, may TikTok, may mga Facebook. Marami ng mga medical doctors ang, di ba, nagsasalita. Oo. Pero naku, nung panahon na nagsisimula si Doc Salinel, Doc Gary, Dr. Lux Romana. Oo. Di ba? Dr. Kayo Viloria? Dr. Viloria, Oo. kayo pa lang yung, alam mo yung nagpapaliwanag, buti na lang may doktor na nagpapaliwanag tungkol sa health. Kaya kailangan talaga medyo lay, ibaba natin ng konti. Kasi syempre, hindi naman lahat po ng mga tao po nakakaintindi po ng mga medical jargon or mga medical terms, di ba? So, kinakailangan talaga, baba natin ng konti. Ipaliwanag pa natin para mas, oo nga, ganyan nga ako, yan nga ang nararamdaman ko. Yung mga ganun tipo. So, kasi pag nakaka-relate sila, nagpapacheck up. Kasi akala na simpleng ganito lang yun, simpleng ganyan. Yung kinuwento mga sa akin, nagulat nga ako eh. 'Di ba? Parang out of the blue, bigla kang magsi-seizure. 'Di ba yung mga ganun tipo, yung pala, meron na palang namumuong ganon. So, hindi biro po magkasakit sa panahon na ito. Totoo. No? Lalo na yung neuro pa yan. Oo. Yung kinuwento mo, neuro yan, hindi biro po ang neuro. Oo, mabibilang mo lang sa kamay mo sa Pilipinas ang mga neurosurgeon. May mga pagkakataon kasi, Doc, na ang mga, siguro busy ang mga pasyente, di ba? Hindi rin alam na, sintomas na pala ito ng ganyan. At ang mga Pinoy, hindi talaga kasi mahilig magpa-check up eh. Totoo yun. Alam niyo po ba, marami pong mga instances na, well, ang diabetes po in particular, marami pong porsyento, malaking porsyento po, ang hindi na alam na meron pala silang problema sa blood sugar. Correct. Not until annual PE. Alam mo yon O kaya lumabo na daw yung mata. lumabo yung mata mo, yung mga tipo, parang, Dok, parang nagmamanhid yung mga paa ko, yung parang tinutusok ng karayom. Dok, parang nakagat lang ako ng lamok, kinamot ko lang, pero parang ang tagal gumaling. Dok, parang lagi po nangangati ang puwerta ko. Dok, lagi pong yung mga ganun tipo. Dok, hindi na ako makatulog, ihi ako ng ihi. Yung mga Sintomas na pala yun ng diabetes, Doc. No? Yung mga ganun tipo. So, marami po tayong mga instances. Sometimes, yung pang pedikurista mo ang makakapansin, ma'am, bakit nangingitim yung binti mo? Okay. Oo, ganyan. Parang nagmamanas ka ata. May Alam sugat mo ka yung mga pala ganon? dito. Di ba? Yung may mga, yung hairdresser mo, yung barbero mo, sir, bakit kami poknat? Ay, mga Kasi hindi mo ganon. na nakikita Hindi yun mo nakikita eh. Yung mga ganun tipo, yung iba pang tao nakakapansin, uy, ba't parang kang payat-payat mo? Ano ka? Parang Nag-ES bumagsak nag-ES yung- ka ba? yung mga ganun tipo, no, na ikaw hindi mo napapansin yun. Na, Biglang bumagsak pala yung weight mo, no? Na dapat talaga lagi ko sinasabi, you should listen to your body. Oo. Pakinggan mo yung katawan mo. Wala ito dati Oo nga. Yung mga ganun tipo. Ganon. Oo. Okay, isa lang yan sa mga pag-uusapan natin ngayong episode kasi nga si Doc ang expertise niya, infectious disease, di ba? O mga infection din sa sugat kasi ang mga diabetiko, may exposure si Doc sa mga pasyenteng may diabetes. So may mga diseases or may mga sugat na parang na-infect, hindi gumagaling, nakahahawa din ba ito? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Saan ka pwedeng kontakin, Doc, puntahan, sakaling may mga tanong sila na siguro hindi na nila matanong dito on air and online. Right now, syempre, alam naman po niyo yung aking social media account, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok. Ayan, makita niyo, Reynaldo Lemos Salinel Jr. Ako yung nakipag-partner sa aking kaibigang si Armsed Cantuba, yung aking wound nurse, no? Specialist po natin, Langas Wound Clinic. Nandiyan ako sa Rafael Alunan, corner Taft Avenue, Barangay 719. Nandiyan na po tayo. Mamaya po i-announce po natin yung ang number po ng aking po secretary para kung gusto niyo po na magpakonsulta, pwede niyo pong puntahan. Pwede niyo pong tawagan para po makipag-appointment po tayo. Yung Langas Wound Clinic po, yung kapartner po natin.
Diyan sa Rafael Alunan, corner Taft Avenue, Barangay 719, Malate. Okay. So, yung dito previously mo, Doc, dito sa Buendia, nandun pa? Wala na, nagpaalam na ako okay. doon kasi lumiit na yung pwesto ko doon. Ang dami kasing pasyente. Oo, lumiit na. Naghanap na ako na medyo maluwag-luwag ng konti at dito nga tayo nakipag-partnership sa Langas Wound Clinic. Oo. At sa ospital ng Maynila, although ikaw medyo admin na yata yung work mo doon, pero nagkiklinik ka ba sa ospital ng Maynila? Sa Ospital ng Maynila kasi, tayo po ay libre kasi dun eh. Di ba walang binabayaran ng pasyente po doon? Andun tayo tuwing umaga. Tayo consultant din po, training officer tayo ng practice-based family med program ng Manila Doctors Hospital. Okay. So, nag-a-admit ako ng pasyente din doon. So, kung may pasyente akong naka-admit, yan, nag-rounds tayo every day. So, ayan po ang mga schedules ni Doc. Mamaya ulitin natin sa ating pagbabalik para kung may na-miss out kayo or gusto nyo talagang personal na magpa-schedule, di ba, pumunta sa iyo, alam na natin kung saan natin pupuntahan si Dr. Ray Salinel Jr. Siguro magbe-break tayo, Doc, ng maaga para mas mapaliwanag natin yung mga nakakahawang sakit at saka yung mga sugat na kailan ba dapat gagaling yan, ilang araw dapat, paano ba nililinis yan? May sabon ba dapat o wala? Tubig lang? Yung mga questions na yan. Ano? Pag-uusapan po natin matapos lamang ang ilang paalala. Ito po ang programang Lunas. Kasama nga po natin si Dr. Ray Salinel Jr. At tabay lang po kayo at kami ay magbabalik matapos lamang ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon,
mo'y nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. At syempre kasama natin si Dr. Ray Salinel Jr. Doc, pinag-uusapan natin bilang ikaw ay sabi mo nga may exposure ka at ang hawak mo din karamihan yung mga may problema sa blood sugar. Yan. At ikaw din, ang expertise mo ay nasa infectious diseases. So talagang medyo kawing-kawing ata yung mga nararamdaman nila, Doc, no? Maraming, taga yung kasi binabati natin, syempre, andyan pa rin dengue, meron pa rin tayong tigdas, meron pa rin tayong leptospirosis kasi may mga baha-baha pa rin po tayo. Alam niyo po mga kaibigan, yung ating pong skin, yung balat po natin, yan po ay pinamumugaran niya ng mga maraming bacteria, in particular, Staphylococcus aureus po, na pag nagkamali kayo ng kamot, nagkamali po kayo ng naagkaroon ng abrasion, o kaya po, nasugatan kayo dyan, hindi niyo po napansin, okay, pwede pong pumasok sa loob ng sistema, yung pong Staphylococcus aureus, pag-uumpisa po yung mga pagnanaknak, no? Iba naman po yung mga stasis ulcer or stasis ulcer tinatawag po natin dahil po sa mga vascular problem na kung saan dahil po sa kumipat na po yung lagusan ng sirkulasyon, naghahanap na po siya ng lalabasan po na presyon, pumuputok yung po mga binti. Bigla ka nagkakasugat yan, nagugulat ka na, bigla ka nagkasugat. Yung mga ganun tipo. Ayan, at kasabay niyan, dahil nga po nasa ibabaw ng skin natin yung staph, ayan, mag-uumpisan po yan ng mga infeksyon sa balat, no? Na pasintabi po sa mga kumakain, nagsasabaw, nagnanaknak, nangmumula, okay, yung paligid, okay. Tapos may puti-puti masakit yung nararamdaman mo, parang mahigpit na mahigpit, yung mga ganun tipo, nangingitim nga po yung binti po natin. Pag hindi po natin inatupag yan, hindi natin po nabigyan ng solusyon, baka mamaya amputation, no? Yung kaya kinakailangan po talaga na wag ka tayong mag-atubili na pag meron kayo napansin na mga ganyang sugat na matagal gumaling, hindi gumagaling, punta kagad po kayo sa inyong pong doktor. Oo. Yung iba, Dok, bago tayo dumako dun sa paa, sugat sa kamay, yung iba sabi, Dok, parang akala ko nga ano lang to, pimple lang to, tapos
nakamot ko yata or natamaan ng kuko ko. Tapos parang lumaki na siya. Yan, di ba? Lahat po, yung kaya sa mukha, yung mga ganyang, yung pimple natin is the glamorized version ng pigsa. Pigsa pa rin Pinaganta yan. lang. Oo. Pinaliit lang. Pinaganda lang. Tinawag ng tigyawat. Okay. Pero pigsa yan sa mukha. Okay. Okay. Maliit lang siyang tignan. Oo, di ba? Na pagka hindi mo rin nagamot nga yan, sabi ko nga po, posibleng mamagang kalahati ng mukha mo. Grabe Oo, naman. Oo, yung mga ganyan tipo. Saklap naman. Lalo na sa ilong, yung mga ganyan tipo. Marami po tayong bakterya sa loob ng katawan po natin. Pag humina po, resistensya po natin, nako, lalabas at maghahasik yan ng lagim sa ating pong kalusugan. Oo, bukod dun sa sinasabi lalo na ng mga dermatologist din, na once ang balat sa muka, mas sensitive yan compared to the rest of the body. Na kapag ka nagkaroon ng infection, nagkaroon ng sugat, hindi din gano'n naghihilom na, yung parang may marka na talaga, Dok, no? Totoo yun. Kasi ito yung constantly naka-expose, no? Ito yung pag front desk officer ka, kailangan taga-flawless ka. Oo. Di ba With talaga, pleasing pagka-stewardess ka, hindi ka pwedeng di ba? Mm-hmm. So, importante talaga, pangalagaan po talaga natin yung ating pong, hindi lamang po mukha, lahat po ng katawan po natin. Kasi lahat skin ito, Dok, di ba? Skin yan Yan ang largest organ in our body, is our skin. Yan po ang pinakaunang proteksyon na meron tayo sa ating pong kalusugan. Kasama sa skin, Doc, yung ating scalp o yung ating anit na minsan, alam mo, kung makakamot din naman talaga tayo ng ating ulo. Minsan nagsusugat na pala pagkita mo sa, yung singit-singit ng kuko mo, ay, parang may dugo yan, siya. totoo yan. Kaya po pagka, hindi kayo pwede manghiram ng suklay. No? Uy, kasi for all you know po, hiraman yung mamaya po, yung pinanggalingan pala ng suklay, meron din infection sa ulo, nalipat sa'yo. Ayun na. Dahil, so kinakailangan talaga, diyan nag-umpisa po yung mga, itawag na fomites, no? Yung fomites po. Nanghihiram ka ng toothbrush. Talaga ba? Ng suklay. Yung mga ganyan tipo po. Kaya dapat po talaga, ingat-ingat po talaga tayo. Oo. So, pwedeng may mga infection, Doc. Halimbawa, hindi mo alam, may infection, hindi niya nga rin alam na may infection siya. Pwedeng lumipat sa iyo doon dahil lang nanghiram ka ng suklay. Yes. Oo, dyan. Hadhad. Fungal infection. No? Tuwalyang bath towel. Face towel. Okay? Anyo. Oo, kaya po dapat talaga may kanya-kanya pong kayong bath towel sa bahay. Kung 4 kayong tao sa bahay, 4 din po ang tuwalya po ninyo. Kasi hindi niyo po alam yung infection ng isa, nilipat sa'yo. Kasi ginamit mo rin yung tuwalyang ginamit niya. Okay. Yung ganun din po, yung suklay, dapat may kanya-kanyang suklay. Kasi abuti na lang ganito ulo ko, no? Kita agad. Tuwa nga ako nakatingin ako bigla. Okay? Kita agad. Oo, di ba? Hindi, dahil di ba, hindi ko na kailangan magsuklay. Yung mga ganun. Pero yung dapat po, kung 4 po yung mahaba ang buhok sa bahay, dapat 4 din po yung suklay. Hindi kayo pwede manghiram. Naku, So, sa bahay pa para naman maiwasan po natin yung mga paglipat-lipat. No? It holds true with food poisoning. Sa pagkain. No? Ang sinasuggest po natin, sana po 4 po ang chopping board. No? May chopping board for fish, may chopping board for pork, for chicken, for gulay. Kasi po, dapat nga 4 yung kutsilyo. Unless otherwise, Hugas ka ng hugas. talagang hugas ka ng hugas. Diba? Kasi nga po, yung pong bacteria ng isda, pupunta doon sa chicken. Yung bacteria ng chicken, pupunta doon sa beef. Totoo ba yan? Yung mga ganyan. Kasi baka Kaya po, sabihin ng mga, isa yan sa mga pwedeng pinanggagalingan po ng food, yung quote and unquote, food poisoning. Yung parang diba? contamination. Yung contamination, di ba? Nalipat yung mga cross-contamination tinatawag natin. So, hindi lang pala yan yung arte naman, iba-iba pa yung sangkala natin. May plastic, may kahoy, iba-iba pa sa gulay, iba sa prutas. Unless, hindi lang arte masipag ka maglinis every after chop-chop. Ganon. So, kung Kasi isa kung lang ang hindi, sangkalan mo, hugas ka ng hugas. Kasi nga kung hindi, maililipat mo yung mga infeksyon na yan, kakainin ng anak mo, kakainin mo, di ba? Kaya magugulantan ka lang, di ba? Maraming mga situations, maraming mga social media na children's party, ganyan-ganyan. So, hindi mo alam kung yung kalidad ng pagkain, how it is from farm to the kitchen, yung mga ganung tipo, kung paano siya niluto, no? Lalo na po yung mga ganitong situation, dapat iwasan natin yung mga hilaw na pagkain, yung mga kilawin. Okay? Dapat talaga yung mga well-cooked and well-done. So,
importante rin, Doc, na yung mga pinapalengke natin, gino-grocery, hinuhugasan pala dapat Totoo yun, lahat. totoo yun, di ba? okay. Dapat alam po ninyo kung paano siya, na hindi kayo basta kagat ng kagat. Mm. Di ba? Dapat po nililinisan po muna mabuti. For all you know, ang dami rin contamination, ang dami pong bacteria within the surface ng prutas, ng gulay. Okay. Na minsan, nakaka-develop din tayo, Doc, ng sakit dahil nga sa food preparation. Marami. Yung iba ay nagmamanifest yung infection na nakikita mo may mga katikati sa balat, may mga namumula. Pero, Doc, may mga infection kahit sa skin na hindi halata. Pero pwede mong maipasa? Meron po, no? Lalo na po, dalawa lamang po sa medisina ang kinukonsider na madaling makahawa, no? Chickenpox, tigdas, pumapangatlo na po ang COVID. Okay. Now, wala ka nung tatlong yon. Pero meron kang pigsa, okay, sa katawan mo, yumakap ka na yumakap sa kapatid mo. 'Di ba? Yung mga tipo, pwedeng mahawa. Kahit na hindi mo naman nahawakan yung mismong area ng pigsa. Yes, pero alam mo, naglalaro kayo magkakapatid, magkakaibigan, pero yakapan dito, yapos dito, yung mga tipo, naka-expose yung part na merong nagnanaknak, 'di ba? O nana, pwede po mailipat agad yung infection na yun, 'di ba? Marami pong mga grabe, napakarami pong infection. Marami po, by the way, sa infection kasi, bacteria, virus, parasite, Infection fungus, din yan, no? lahat yung infection. Fungal infection. Sa bagay, kahit si Dr. Noel Laksamana, yung ophthalmologist, parang pinoint out niya rin yan na yung sa may mga sore eyes, sabi niya, hindi totoo yun na pag tinignan ko yung sore eyes, mahawa ko. Pero sa kamay. Yun pala, kasi baka daw kinuskus niya yung mata niya, tapos naglaro kayo. So, O kaya, syempre, nagkuskus sa mata mo, hinawakan mo yung doorknob ng bahay mo, yung mga hotspot sa bahay, switch ng ilaw, yung mga hinawakan niya, ikaw naman, hinawakan mo rin naman, nagkuskus sa mata mo, lipat na. Ganun kagad. O kaya, yung cellphone niya, pinakialaman mo, ginagamit niya yun. Diba? So, pwedeng ganun mailipat yun. Okay, sa telephone. Diba? Yung mga ganun. So, marami pong paraan para mailipat mo. Maihawa mo. Through air, through tactile, no? Kamay, okay, secretions, diba? Yan yung kinakatakutan sa Nipah virus eh. Diba? Yung mga tipo, yung body secretions ng pasyente. Ikaw ang tagapag-alaga, hindi mo alam, Nipah pala yung kaharap mo. Diba? Yung so maraming mga ganong mga infection. Pero ang dami rin po talaga, like yung mga nauso before na flesh-eating bacteria. Diba? Yung mga necrotizing fasciitis sa tinatawag po natin. No? Ngayon, may mga nag-viral ngayon, yung Vibrio bulfinicus na galing daw sa mga isda. No, isang pasyente natapakan lang niya o parang tumalon yung tilapia, natusok siya sa paa, hindi niya inintindi. Yung mga ganun, after 1 or 2 days, nangitim na yung part na natusok. May infection na pala. Tapos parang, nagagangrene na, hanggang sa na-amputate na. Okay. Yung, necrotizing fasciitis, flesh-eating bacteria, galing pala doon sa pinik ng tilapia. Ganun, no? No, so marami pong mga infection dapat natin rin pong bantayan. Ayan, so mas maganda alam natin kung ano yung gagawin natin at anong prevention ang kailangan nating gawin para hindi na kumalat itong anumang infection na ito na ating natututunan at nababalitaan dito po sa ating discussion. Sa ating pagbabalik, itutuloy po natin ang talakayan. Kasama natin si Dr. Ray Salinel Jr. So kung may infection tayo, sugat man yan na simple, gaano ba dapat katagal bago siya gumaling? Dapat ba maghilom yan agad? Pero ilang araw na hindi pa din naghihilom. Dapat ka na bang maalarma? Yan ang pag-uusapan po natin. Matapos lamang ang ilang paalala, ito po ang programang Lunas. Ito makalipas ang alas 8 ng gabi. DZRH Round the Clock. Round the Clock News. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito.
Naglabas ng heavy rainfall warning ang DOST Pag-asa dahil sa epekto ng habagat at bagyong Maymay. Itinaas ang orange warning level sa Zambales, mga bahagi ng Bataan, Pampanga at Bulacan dahil sa banta ng matinding baha. Yellow warning level naman sa Metro Manila, lalawigan ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Tarlac at iba pang bayan sa Bataan, Pampanga at Bulacan, kaya pinag-iingat ang mga residente sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Habang nakararanas naman ng light to moderate rain ang ilang bahagi ng lalawigan ng Quezon at Nueva Ecija na maaaring magpatuloy sa susunod na 3 oras. Labas tayo ng ating himpilan, makibalita tayo sa sunog na sumiklab sa bahagi ng Recto Avenue sa Maynila. Alamin ang update mula kay RH27 Noche Kakas. Noche? Sa dapo lang na itong sunog na sumiklab dito sa commercial building sa Carmen Plaza sa kanto ng Recto Avenue dito sa San Nicolas sa lungsod ng Maynila. As of 7:53 ngayong gabi, diniklarang fire out ng Manila Bureau of Fire Protection. Sinasabi Diyosa, yung isang bodega, tindahan at bodega ng catering o gamit na pang catering hanggang sa umakyat yung apoy hanggang doon sa pinakatatlong palapag itong naturang gusali. Sa ngayon ay hindi pa maatiyak kung magkano yung halaga ng napinsala na mga kagamitan, maging itong yung iba pang laman itong naturang bodega na sinasabi ay pasado alas 5 kanina o bago mag-alas 6 ng gabi kanina ay nagsarado yung tindahan, ngunit biglang nagliyab at hindi pa matukoy kung saan galing yung apoy dito sa sumiklab na bodega. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Maynila at habang itong Recto Avenue Diyosa, barado na. Yung ilang mga vendors dito, imbis na makapag-display na sila, ay naantala dahil sa napakarami, barado itong Recto Avenue dahil sa mga responding fire trucks, particular na itong mga fire volunteers group. Meron, bibigay pa tayo ng update sa ganyan pagtulog at bigla dito sa isang commercial building na ngayon ay 7:53 fire out now. RH27, Nutigakas, PCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Department of Justice patuloy na inaalam kung kanino nagmula ang impormasyon na nahuli na umano si Senator Bato de la Rosa. Report mula kay RH9 Tina Nolasco. Tina? Patuloy na binabalidate ng Department of Justice kung kanino at kung saan nagmula ang impormasyon na naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ambush interview sa DOJ ngayong Webes, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida, nakikipagtulungan sila sa National Bureau of Investigation para malaman kung nagpapapansin lamang ang nagpakalat ng impormasyon at kung diversionary technique lamang ito. Sa kasalukuyan, wala pa anyang update ang kagawaran o impormasyong natatanggap hinggil sa nasabing pagka-aresto kay Bato. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, Amerika formal nang nagpadala ng request para sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Report mula kay RH4, Karen Oyong. Karen? Yes, John, sa kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na natanggap nila ang request para sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy upang harapin nito mga kasong isinampa sa kanya sa Estados Unidos, partikular na mga kasong child sex trafficking, bulk cash smuggling, sex trafficking by force, fraud and coercion at iba pa. Sa pahayag ng DFA, sinabi nitong inendorso na nila sa Department of Justice o DOJ ang naturang request ng pamahalaan ng Amerika. Ito rin ang binanggit ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel
Romualdez sa kanyang text message sa DZRH at kinumpirma nito na na-transmit na sa Department of Justice ang formal na request ng Amerika para sa extradition ni Kibuloy. Si Kibuloy ay nasa listahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI para sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Ayon sa FBI Most Wanted website, wanted si Kibuloy sa partisipasyon umano nito sa labor trafficking scheme na nagdadala sa mga miyembro ng simbahan nito sa Amerika gamit ang tinatawag na fraudulently obtained visas. Pagpuwersa sa mga miyembro nito na magsolicit ng donasyon para sa tinatawag na bogus charity at pinaniniwala ang ginagamit ang pondo bilang paggasto sa mga church operations at marangyang pamumuhay ng mga leader nito. Na-indict naman ng isang federal grand jury sa United States District Court sa California si Kibuloy para sa conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children at iba pang mga kaso noong November 10, 2021 kung saan hudyat ito ng pag-issue naman ng federal warrant of arrest laban sa kanya. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH4 Karen Oyong. At ayan na po mga balita sa oras na ito mula sa News Center. Ako naman Josa Cruzat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white cookies. White rose papaya, wow, white cookies. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white cookies. White rose papaya, wow, white cookies. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya.
Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fevcon. Galalala Fevcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan, ikatlong bahagi na ng discussion. Kasama natin si Dr. Raiza Linel Jr., kasama niyo pa rin Cheska San Diego Bobadilla. Okay, Doc, sabi mo, kanina ang nakakapansin minsan or mas madalas, yung manikurista mo, may sugat ka pala, yung iyong hairdresser, kasi pag ayos niya nung anit mo, ay parang sugat-sugat yung anit mo, ma'am, sir, di ba? So sila yung nakakapansin. Ang normal na sugat ba, Doc, mabilis lang dapat talagang maghihilom? Dapat mabilis talagang maghilom yan, okay? Pero kasi marami tayong mga factors na dapat i-consider. O kunyari nahiwa ka, nagluluto ka. Well, hiwa depende ka. sa depth ng hiwa. Okay. Okay? So, kung mababaw lang yung mabilis. Pero kung medyo malalim at tinamaan na yung fascia mo or yung muscle hindi biro yun, baka kailangan mo isuture yan. Kung mababaw lang, ngayon ding araw na to or bukas, dapat close na siya. Yes. Hindi naman ganun kabilis na bukas close na. Okay. Kasi hintayin natin syempre yung parang remodeling ng skin natin, di ba? Parang tayong ahas din po minsan eh. Pero dapat rin po hindi na siya tayo. nagdudugo-dugo. Ayan. Ang normal reaction kasi ng katawan natin po, pag meron po tayong nag-scratch, may sugat po talaga tayo, or tayo may mga bigla pong traumatic accident po, tatakbo yung ating pong white blood cell. Yung white blood cell po natin, tatakbo yan para doon, kung saan yung may gera. May gera po yan dyan. Okay? Yung platelet, pupunta dyan para mag-ampat yung pagdurugo. Okay? Tapos with the actions ng mga bradykinin, mga ganun, chemotactic factors, mga ganyan, mga tipo, magko-contract yun. Dapat yung mag-contract para mag-close. Yung mga ganun tipo po. So maraming mga interplay sa loob ng katawan po natin. Nakasalalay yan sa ating pong nutrisyon, sa ating pong resistensya, sa immune system po natin, yung kung gaano siya ka-alerto pagka may mga ganyang klaseng no? Pero kinakailangan kasi dumaan yan sa normal na, may normal proseso, di ba? Yung inflammation, yung rubor, calor, yung tumor, di ba meron ganun function, yung mga ganun Una-muna, mamumula yan. May mga stages. Okay. Mamumula siya, yung mga ganun tipo, mamamaga, yung mga ganun tipo, tapos remodeling, yung mga ganun tipo. Yan, mga ganun. Tapos, wag lang papasukan ng impeksyon. Ayan. Diyan papasok po yung matagal paggaling. Okay. Lalagnatin yung pasyente. Okay, kasi may impeksyon na pala. Okay. Yung mga ganyan. So, iba naman yon. Iba naman yung medyo anemic ka. Kulang ka sa yung mga natin pasyente, mga cancer patients natin, anemic patients po natin, medyo mabagal ang healing. Okay, kasi nga kailangan ng sustansya ng dugo natin para mabilis yung healing. Okay. Nutrition. No, diyan papasok kailangan mga vitamin C ka, marami ka mga ganun for collagen formation, yung mga ganun tipo. So, maraming factors tayong kino-consider sa paggaling ng sugat. Oo. Sirkulasyon. Dapat maganda ang sirkulasyon mo. Otherwise kasi kung may impediment, meron pong nagbabara-bara, ganun, meron na pong matigas na yung daloy ng dugo, may nakabara dyan, konti nutrisyon lang pupunta doon. So, marami ko consider. So, number 1, depende sa lalim ng sugat, depende sa laki ng sugat, depende sa tao, yung tao mismo na may dala nun. Okay? Maganda pa sirkulasyon nito, maganda pa blood sugar nito. Maganda. Paglilinis. Yun. Paano ba dapat nililinis? Nililinisan ba ng pasyente? Kasi baka mamaya, hindi niya pala nililinisan, hindi niya pinapalitan yung gasa. Yung mga tipo. So, nakadikit lang doon yung dead cells, yung mga knock-knock, di ba? So, yung mga simpleng sugat, halimbawa, nagasgas ka or nahiwaan,
okay lang yon na hugasan ng running water? Kailangan pa bang sabulin? Dapat talaga, any kind of wound, yung mga ganyan, mga sugat, running water talaga, dapat talaga, kailangan bigyan anti-tetano. Anti-tetanus, importante rin yun. Depende kung anong sugat sa'yo, ng yero, pako, yung mga ganung tipo, di ba? Meron ako isang pasyente nung, alam mo yung cover ng cellphone, meron siya kasi nabili ata na parang medyo solid na parang maganda kasing tingnan. Pag gano'n yan, na ano yung nasugatan Matalim. yung matalim. Yung mga ganun tipo. So, anti-tetanus, yung mga ganyan. So, kaya walang pag maliit ang sugat, mabilis lang yan. Within 40 o 48 to 72 hours, close yan. Oo. No? Pero pag malaki, lalo na kung napansin mo na hindi gumagaling, dapat siguro wag ka na mag-atubili. Huwag ka na magdili-dali. Takbo na kagad sa yung doktor. Pero pag hinugasan mo, Dok, or nilinis mo, dahil depende nga, sabi mo kung saan ka nasugat, okay ba na talagang bebendahan siya? Kasi ngayon, umaga yung plaster ang alam natin. Yung tatakpan mo talaga. Pero yung iba, para daw tumigil ang pagdudugo, didiinan mo siya, bebendahan, tatalian mo siya, bebendahan. Is it correct for all situations? Hindi naman. Hindi po. Depende po sa sugat kasi. Depende po sa sugat. Pag malaki ang sugat mo kasi hindi mo pwedeng iwan na katiwangwang. Correct. Kasi lalangawin. Di ba? Lalong ma-infect. Oo, lalong ma-infect. Maalikabukan pa. Di ba? Maalikabukan, di ba? Pero kung di ba, kung malit lang, di ba, sugat, andyan yung famous na di ba, nung bata tayo, alam natin yun, di ba? Lagyan nyo, tapalan mo na kaagad yan. Di ba, bili ka ng povidone iodine. Lagyan mo kaagad. Kailan nilalagyan ng mga ganun, Dok? Kasi ayaw na natin, alcohol masakit, di ba? Yung povidone iodine, medyo mas sanay na tayo kasi walang kirot. Yung iba naman kasi parang SOP, no, pagka malit yung sugat, yung povidone iodine kaagad, nalalagyan po kaagad natin. Ang ayaw lang na kasi natin, ang negative dyan kasi nga, di ba, kulay brown, nagmamansya yung skin natin ng brown. Yun lang. Diba? Oo, yun lang. Pero actually, magandang, magandang antiseptic yun. Okay. So, yun nga po, may mga situation kasi like yung mga diabetic patients natin, kahit na simpleng kalyo lang yan, huwag niyo pong pababayaan yan, walang self-surgery, yung kinakayas, no? Kasi mamaya pag nagsugat po ng maliit yan, baka kung saan dumiretso yan, no? Kaya dapat po, lalo na po kung alam niyo may diabetes kayo, may problema kayo sa blood sugar, huwag niyo po yung pagwawala yung walang bahala yung simpleng sugat. Tuwing kailan mo dapat siya hinugasan, pinapalitan ng gasa, araw-araw. Linis, araw-araw. Araw-araw. Okay. Araw-araw po. Miski kung talaga nagtitipid ka once a day. Di ba? Kasi may mga proper, Doc, na ano bang tawag doon? Pang linis ng sugat at saka yung pang-cover ng sugat. Meron pa ako nakita yung bagong surgery kami, yung may adhesive pa sa gilid. Ay nako, dapat siguro ibitahin natin yung ka-partner. Kasi ako alam ko lang gasa, alam ko lang plaster lang, di ba? Pero sila, ang nagugulat ako pag pinapanood ko sila, ay, high-tech. Ano ba yan? May mga bonnet pa, parang bonnet pa ako nakikita na parang mga ganon. Ang dami nilang mga, sabi ko, ano yan? Gasa rin yan, Doc. Talaga, totoo yan. Yung mga ganun tipo. Minsan, bigla ako out of the blue. Sabi ko, meron ba kayong dyan, bulak dyan? Ay, wala ako, Doc, pero meron ako ito. Ay, hala, ano ba Iba to? na yung binibigay. Iba yung binibigay sa akin. Mga sosyala kayo, Yung mga ganun, diba? Yun nga, kasi nga, since na meron akong Langas Wound Clinic, talagang mga updated kumbaga at par. Yung mga gamit nila na ginagamit Better wound care. For wound care talaga sila. Ang galing. So, dapat yan ay hindi natin pinagwawalang bahala kasi may mga available naman na. Diba? Dapat lang alam natin gamitin. Pero Doc, okay lang ba yung mga, of course, pag sa mga drugstores and pharmacies nila binili, okay, talagang alam mo. Pero yung online kasi ngayon okay na rin bang gamitin yung mga ganun, Doc? Well, yung sabi mo nga, meron, ikaw, may plaster sa tagiliran, mga ganun, mga social. Okay? Sometimes, mas mainam na magpakonsulta muna talaga kayo para tama yung bibilhin ninyo. Tsaka guided ka, guided ka. Kasi baka mamaya, sayang lang yung perang pinambili mo. Di ba? Minsan natatawa kami, minsan may mga sugat na dumarating sa amin, ang laki-laki ng sugat, pero tapal-tapal yung paglalagay ng dugtong-dugtong. Dugtong-dugtong. Yung mga gano'n. Kasi mali-mali na bili nila, yung parang gano'n. So, importante rin po talaga na
na magpakonsulta rin po para po mag-guide din po kayo. Oo. Pero Dok, marami tayong mga storya na dinadala kasi sa doktor. Grabe na yung sugat na parang, syempre tatanungin, nililinis niyo po ba yun? Oo, Dok, nililinis naman. Pinaplasteran niyo. Oo, ginawa naman daw ang lahat. Pero bakit naging extensive? Siguro yun ang maganda nating pag-usapan sa ating pagbabalik. Paano, medyo sensitive lang to, Dok, kasi medyo i-describe natin ano itsura, no? So, sa ating pagbabalik, ano ba itsura ng isang sugat na talagang dapat matagal nyo nang dinala sa mga doktor? Ano yung mga dapat i-watch out natin para hindi tayo magkaroon ng mas matinding infection. Babalikan po natin ang talakayan. Kasama po natin si Dr. Ray Salinal Jr. Infectious diseases ang ating pinag-uusapan, lalo na ito, dumadako na tayo dun sa na-infect ng mga sugat. Paano yan susolusyonan? Ito po ang programang Lunas. Magbabalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Ang bilis ng oras, Dok, Oo. pero marami tayong Parang dapat kulang pa yung pang- oras na ito. Diyos ko, para Oo. pag-usapan yung mga sugat-sugat na yan. Sugat-sugat, no? Hihingi kami ng part 2, baka part 3 pa, Dok, sa dami. Isasama ko na si Armstead Cantuba. Oo. Oo, yung aking kapartner na wound care nurse. Sige, Dok. Para mas maipaliwanag, ano ba yung tamang wound care? Oo. Di ba? Paano malalaman, Dok, kung yung sugat mo ay kakaiba na? Alam mo, like for example, I have this very memorable. Memorable na case po. Na dinala sa kliniko, pagpasok pa lang yan, parang sabi ko, there's something off about this patient. Tingnan ko yung kanyang muka, tingnan ko yung kanyang kamay. May sugat siya na napansin doon na matagal hindi gumagaling. Saan? Sa paa. Sa paa. Ganon. So ako naman, syempre, bilang infectious, nag-prescribe ako ng antibiotics, ganyan, for 7 days, ganyan. Nung bumalik, nag-follow up, wala ko nakitang significant na change. Okay. Doon saan sabi ko, ba't hindi nag-improve? Sabi ko, hindi nag-improve sa loob ko. Sabi ko na nga ba't there is something wrong about this patient na parang feeling ko hindi to bacterial infection na simple lang. Na ganun tipo, ganyan. So I decided to ask permission from the mother. Kasi sabi ko parang iba yung tingin ko dito. Hindi Minor to ba simpleng siya? bata, hindi man bata, 22-year-old na nga siya eh. Okay. Na ang kanyang trabaho ay BPO. BPO. Sabi ko, gumawa akong sulat, address to Department of Dermatology ng bagong ospital na Maynila. And true enough, pagbalik sa akin, ang sabi sa akin, Dr. Salinel, tama po yung initial impression nyo. Leprosy. Ha? Talaga? Meron pa pala nun sa panahon ngayon? Sabi ko, oh my God! Sabi ko ganun. So may mga ganun. So depende talaga po. Kung sa like ako, in my case kasi nga, pag alam kong walang improvement, hindi to simpleng bacterial infection. Yung mga ganun tipo. So kailangan talaga yung high index of suspicion nandun lagi. Ng doktor talaga. Oo, yung mga ganun tipo. Clinical talaga. So ngayon, ginagamot na ngayon, nagpunta na siya sa Tala Leprosarium, yung mga ganun tipo. So, yung mga ganyan. Yung pasyente mismo, magsasabi niyan na saka yun, syempre pag follow up, makikita mo na hindi nag-i-improve, hindi lumiliit yung sugat, lalo pa dumadami yung mga pagnanaknak, yung mga ganun tipo, mas masakit pa lalo, yung mga ganyan. Alam mong iba to, ibang bakterya ang kalaban mo dito, yung mga ganun tipo. So, yun yung kinakailangan natin na hindi na to, ako sinasabi ko sa pasyente ko, diretsahan, mukhang hindi ho natin kakayanin to as outpatient. Correct. No? Kinakailangan po kayo ma-admit, kinakailangan po paraanin po natin sa swero, yung po mga antibiotic na medyo matapang po ng konti. Mga ganun. Kaya kung ang doktor may pinapagawa na additional test, 'di ba? Or additional gamot na minsan mas mahal, ang pasyente sabihin, ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Dok, ganyan. Oo. Pero
Yun nga yung sinasabi mo, Dok, kanina na high level of suspicion kasi ang pinapractice ng mga doktor para ma-determine ano ba yung nangyayari dun sa tao para mabigay yung tamang atensyon. Meron ako isang telemedicine, teleconsult. No, nagpa-teleconsult sa akin. Pinakita na nadapa siya. Nadapa siya. So, ang dami yung sugat sa binti, sa tuhod. Ang dami yung sugat. Pero sabi ko, parang ang laki-laki ng mga sugat dito. Ano ba klaseng pagkadapa ang nangyari sa'yo? Yung mga ganun tipo. So sabi niya, meron po akong, sinabi niya, brand ng antibiotic. Meron po ako ito, pwede ba ako niyan? Okay. Sabi ko, sige, subukan mo. Pero after 1 week, pag hindi nag-improve yan, kailangan talaga bumalik ka sa teleconsult natin. Kasi nasa summer siya. Sabi niya, napapanood lang daw niya ako sa television. Okay. Na nakuha niya yung number ng kliniko. Okay. Yung mga ganun tipo. So, sabi ko, may anti-tetano na po kayo. Kasi hindi siya nagpunta ng doktor. Ganun ka, ay, simpleng sugat lang ko ito, Doc Ray. Hindi na kailangan to ng ganun. Sabi ko, ganun po ba? Wala ba kayong diabetes? Wala ba kayong ganyan? Ay, hindi ko alam. Mga ganun tipo. So, alam mo yon, yung bang parang binibigyan mo na siya ng hint, ng idea kung ano yung mga posibleng mangyari. Iga-guide mo talaga siya eh. No? Pero sabi ko, after 1 week po, sir, kinakailangan po magpa-teleconsult kayo ulit, ha? Titingnan ko ulit yung sugat ninyo. Kung maganda yung healing, mukhang gumana po yung antibiotic. Kasi meron daw siyang naitago. Meron daw nagbigay sa akin sa medical mission ng antibiotic ko na letter A ang umpisa. Okay. Sumunod letter M. Yung mga ganun. Naitago daw niya, baka pwede raw yun. Sabi ko, sige po. Hindi niyo po, sayang naman po. Hindi pa naman ata expired. Sabi ko ganun. Kasi nga, nasa probinsya siya. Yun nga. Di ba? So talagang, talagang ima-maximize mo lahat ng mga, para lang matulungan yung pasyente. Mga tipo. So yun yung mga, na kinakailangan talaga i-navigate mo yung pasyente, tulungan mo, i-guide mo yung pasyente. Dahil hindi po biro sa mga panahon na ito. Sabi ko nga po, wag niyo pagwawalang bahala. Yung pong, kumbaga yung 1,000 pesos na pauna, natatakot kayo, mahal ang doktor na yan, mahal yan si Dr. Salinel. Hindi po, pangmasa po ako. Yung mga tipo, wag niyo pong hintayin na maging 100,000 pesos kasi pinabayaan ninyo. Kasi na-infect ka na ng todo. No? Meron kaming pasyente na OFW dyan sa Langas Wound Clinic. Breast cancer patient. Na chemotherapy na siya sa Hong Kong pero hindi niya natapos. Okay? Dumating dito, nakita niya yung Facebook page. So ngayon naalagaan namin. Pero hanggang linis lang kami. Hanggang linis lang kami kasi sinasabi namin sa kanya na you really have to finish your yung chemotherapy mo, yung mga tipo. Pero ayaw niya na. Ayaw niya na. Na kasi nga parang mahal-mahal daw, ganun tipo. So yun nga po, pagka masyado na pong malaki yung sugat, wag niyo pong pabayaan kasi nga po madadamay na po ibang structure sa loob ng katawan po natin, no? Saka yung pasyente ko na yon, medyo kumalat na yung nasa lungs na niya, nasa bones na niya, yung mga ganung tipo. So kasi hindi lang talaga diabetic wound ang ginagamot namin. Okay. O nililinis namin. Pati yung mga any wound. Lahat ng klase. Any wound po. Kahit anong klaseng wound po ginagamot pa. Yung mga venous ulcers, venous stasis ulcers, yung mga ganyan tipo. Oo. Kahapon nga merong 'di ba? Kahapon may pasyente kami. Pagpasok ko nagulat ako. Madre, 83-year-old. Ganyan, meron siyang venous ulcers na hindi gumagaling, na wala kasi yung proper guidance. Meron silang caregiver na sabi ko, buti lang dinala mo rito. Sabi ko, baka may maputulan yan. Sabi ko gano'n sa kanya. So, marami ho talagang mga situations na kung saan kinakailangan talaga ng professional guidance. May mga professional po. Kailangan talaga i-guide kayo. Oo. May mga pagkakataon, Doc, na gumaling na halimbawa yung sugat niya, inakala niya okay na, tapos hindi na bumalik sa doktor for follow-up. Tapos na nariwa ulit yung sugat. Meron ganun. May mga ganun. Pero sometimes sa ibang part ng katawan, hindi doon sa dati. May mga ganun tipo. So, may mga ganun situation din naman. Ano yun? Venous iba-iba? Ganyan kasi nga may problema sa circulation, may problema sa nerve sensation, kaya madali talagang magkasugat na hindi niya napapansin. Hindi nararamdaman yung mga ganun tipo. Yan pa naman ang isa sa mga problema sa mga diabetic foot. Diba? Okay. Talagang manhid, numb, okay? May problema sa sirkulasyon, diba? May peripheral vascular diseases, ganon tipo.
prone to infection, kasi nga diabetic no? So, yan yung mga binabantayan natin sa mga diabetic patient natin. Kailan humahantong sa i-amputate na o yun talagang hindi na masosolusyonan, hindi nagagaling sa gamot or sa Oo. paglilinis yung sugat? Well, kasi syempre may mga blood test, may pinapagawa kami, may mga x-ray or kaya CT scan or MRI. Pag nakita namin may osteomyelitis na karating na sa bones, ay wala na. Okay. Oo, kinakausap namin mabuti yung pasyente. Gusto pa natin masagip pa kasi baka umakyat po yung infection. Ganun na talaga. Yung iba kasi, Doc, sabi, Doc, yung affected lang naman yung toe, yung big toe. Pero bakit inamputate na daw yung buong paa? Meron kaming pasyente na ganyan, nag-home against medical advice. Kumbaga nasa ospital. Kasi yung kanyang big toe, second and third, affected na. Gangrenous na. Oo. Pero hanggang doon pa lang sa parang first half ng paa. Pero ang sabi nung doktor doon, below the knee amputation. Uy, nga, parang ang layo. Below the knee amputation, di ba? So, talagang they went out, talagang against medical advice, lumabas sila laban sa kagustuhan ng doktor, dumiretso sa clinic. Maganda ba to? Maganda dumiretso sa clinic. Nagulat ako pati may ambulansya sa harapan ng clinic. Yung mga ganong tipo. Ngayon, tinawag namin yung kapartner namin kasi may kapartner kami na ortho. Yung mga ganong tipo. Na, pwede pa lang, pwede raw wedge. Okay. Yung parang yun lang, yung part na bulok lang. Okay. Ang Pero sabi niya, asap yan. Asap, hindi tayo pwedeng mag-ano dyan. Kasi baka umaakyat na yung baka infection. umakyat. So, nilipatan namin doon sa ospital nung kapartner namin, doctor. Sabi ko, Doc, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ganun tipo. So, may mga ganun situation. Na minsan talaga, we will try our best. Okay, sagipin pa. No? Kasi hindi talaga biro yung mawalan ka ma-amputate ka, di ba? Kasi, lalo na kung yung pasyente pala, gusto niya maggalakwatsa. Oo, kaya pala. Diba, Tsaka siguro yung mo. denial, face, Doc, no? Pero posibleng mayroong, kumbaga, merong high, ano ba yung sinabi mo kanina? High index of suspicion. High index of suspicion, yung gusto nang i-amputate hanggang below the knee kasi baka nga may ganun din. Based din sa mga resulta, based sa resulta ng mga testing kasi. Oo. Hindi naman po isasuggest yan ng inyong pong doktor kung wala siya nakikita kasi na na risk, kasi nga lalo pag pumasok na po sa dugo, yung infection, sepsis. Oo. Kumbaga yung workup, yung resulta ng mga test mukhang septic, 'di ba? Yun ang sinasuggest nila para kumbaga mahabol pa yung infection, hindi na kumalat, yung mga ganyan. Ayan. Nako, sa ating isang oras na talakayan, kulang na kulang. Siguro, Doc, imbitahan din natin sa susunod why not? yung iyong kapartner para pag-usapan natin ang sige. tungkol sa lahat ng klase ng sugat. Ayan, hindi sugat sa puso, sugat na literal. At infection na literal. So, Doc, anong mensahe mo doon sa mga pasyente natin in terms of wag nilang alagaan ang infection or palalain? Siguro, yung lagi ko sinasabi, an ounce of prevention is better than a pound of cure, di ba? Dapat talaga ngayon is parang more on preventive measures na talaga tayo. Lifestyle mo, lifestyle modification, tamang pagkain, tamang ehercisyong regular, sapat na dami ng oras sa pagtulog, okay? Pag may mga napansin ka kakaiba sa iyong sarili, huwag ka na mag-atubili. Pa-check up pa na kaagad. Okay? Marami na po tayong mga health centers dyan. May yakap pa tayong naririnig. Diba? Primary care yan. Okay? I-grab natin. Libre naman po yan. Okay, grab po natin. Takbo kagad sa pinakamalapit yung family physician. No? Ayan po ang pangarap namin presidente ng Philippine Academy of Family Physician na magkaroon ng about pamilyang Pilipino ay magkaroon ng isang family physician kasi kami po yung mag-guide, mag-ano po sa inyo para po sa kalusugan ng buong pamilya. Okay? Yan nga po. Ayun, kaya Doc, maraming salamat sa pag-guide sa amin all throughout these years, di ba? Oo nga, ngayon. Grabe talaga, sobra. Uy, kung gusto niyo po, tawagan niyo po yung sekretary ko ha. Okay, si Divine Narisma, 0926 97 37646 0926 97 37646. Diyan na po kayo magpapaschedule kung saan man ang physical clinic ni Doc o kaya kung teleconsult. Sabi nga ni Doc, open ka pa rin sa teleconsult. Oo naman. Naku, kahit na
kahit Sobrang na busy. weekend, kahit na ano. Minsan nga nasa abroad pa ako. Naku no, grabe talaga. Sabi ko itong beauty ng teleconsultation. Totoo. At nakakatulong pa rin. No boundaries, Doc. Oo. No? Kahit nasaan ka at kahit anong oras pwede makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Doc, once again, maraming salamat. Maraming salamat po. Huwag kayong magsasawa. Ayan. At hindi nagsasawa sa atin si Dr. Ray Salinel Jr. Laging nandyan, bukas ang oras at bukas ang kanyang sarili at bukas yung kanyang kaalaman na ibabahagi sa atin, ibinabahagi sa atin every time. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na po ang kabuuan ng ating discussion dito po sa programang Lunas. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.